aking apo. Pasensya na. So, magbunyi na po tayo. Ako mismo ang tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ako kasi bakit? Tama ako. Mula sa simula pa lang ako lamang ang nagkipaglaban na nagsasabi na mali, invalid ang inyong impeachment na reklamo. Ngayon, ang Supreme Court, lahat po ng justice sa Supreme Court ay bumoto. At sinabi na unconstitutional ang impeachment complaint ninyo. So, ano to? Paano na to ngayon? Majority, hindi na majority, lahat po, walang kumontra na justice ng Supreme Court. Ibig sabihin, mali po si ex-Justice Antonio Carpio. Tama ako. From the start, labi ko kinukontra kanyang opinion. Mali rin si ex-Justice Adolfo Ascuna. Mali rin si Attorney Howard Calleja. Mali rin si Attorney Leila de Lima. Mali rin si Attorney Shil Jokno. Mali si Attorney Jervil Luistro. Mali rin si Romeo Acop. Mali rin si lahat-lahat na sila. Mali yung ay nako. Iyak na si tamba nito, sabi ni Marco Santos Canida. Iyak na sila lahat. Si Grace Lumanta, mga apo ko talaga binunot yung microphone ko. So anyway, Edgar Llanes, yun, meron na. Okay, Marco Santos Canida, Grace Lumacta, Jill Jurim, Kapsat. Bugbunyi ka na Kapsat dyan sa Ilocos Norte. Si BBM at Tambi ang talo. So, ito Kim Bawilan. Kanina pa ako naghintay ng live. Okay, salamat po at hindi kayo umalis. Mel NSJ sa Singapore, no? Si Mel, hello Mike. Okay. Ito, ipakita ko po yung Mike, Jason the Great. Okay. Talino mo pa talaga. Una pa lang, nahulaan mo na mananalo. O ito po, ipakita ko po yung decision ng yung decision ng Supreme Court. Basahin natin sabay-sabay ang decision ng Supreme Court. Ay, salamat naman ito. Nabunutan na tayo ng gastos. Okay? Ito po. Ito Yan po ang desisyon ng Supreme Court. Basahin natin. Sinabi, House impeachment complaint versus BP Duterte barred by 1-year rule. Due process or fairness applies during all stages of impeachment process. Yan po ang nangyari. So, basura na. Okay? So Jose, tama naman ang point ko, Toto. Chichi Burichi, trillion kaya budget dyan na ma-impeach lang si BP, but no amount of monetary can destroy a good person. Sabi naman ni Renato Oracion, pasensya kayo sa apo ko. Hello, Lola Kay! Lola Kay! Renato Oracion, Sir, pwede ba kasuhan lahat ng... Yes, kasuhan na sila ng perjury. Kasi pumirma sila ay hindi naman nila nabasa. Tapos at least, umiiyak na yan si Boy Ngiwi, si Percy Akbayan, si Percival Sindanya, si Jose, baka sa ICC na sila umapila. Nako, hinihintay ko lang ang panalo naman sa ICC ni Duterte. Sinasabi ko na sa analysis ko, sa legal analysis ko, itong kumpinda na impeachment ay matutumba na ito. Sa Brilla Hinos, good afternoon po, boss. May tatanong po ako sa inyo. IPM, sige, IPM mo na lang. Si Pastor Rodi Rabi, Okoy sa Cabo, paano yung pumirma? Pwede, kakasuhan, pangkasuhan lahat yan. At least, si Akbayan nag-iiyak sa siya. Hindi ko lang alam kung anong maghanap kaya ako dito ng ng mga reaction nila. Reactions to Supreme Court ruling on impeachment of Sara as unconstitutional.
Biro mo, lahat sila bumoto. Unconstitutional. Okay. So, ano ngayon? Hanap ako ng reaksyon. Ang unang reaksyon ko lang siguro, manggagaling kay ano, ay i-play ko muna yung announcement. Dito. Ang announcement ng Supreme Court. Okay. Ito I-upcat ko muna yung announcement ng spokeswoman ng Supreme Court. Si Attorney Ting. Ito. Okay? O yan, victory na to ng justice. Okay, pakinggan natin. That the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. I quote, "Our fundamental law is clear. The end does not justify the means." Another quote, "There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness for due process of law means, even for impeachment." End of quote. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Okay so very clear. So at least may chance pa naman sila, sabi nga ni Cesar Hugar. May chance pa. Isampa nila sa February 6 next year. Oh, gano'n ang gawin nila. May chance pa. Don't cry, baby. Don't cry. Don't cry, Dilima. Don't cry, Luistro. Don't cry, si Kate Flores. Don't cry, Rods Gutierrez. Don't cry, Jeffrey Conghon. Don't cry, Paulo Ortega. Don't cry, Zia Alonto. Mag-file na lang kayo ng bagong impeachment complaint sa February 6. O ito na ngayon, napatunayan na ngayon ang pagkababoy ninyo sa inyong pagkatao ninyo. Mga congressman kayo. Tapos, baboy din ang tawag ko sa kanila ni Senator Leila de Lima or Congresswoman de Lima, Congressman Chel Jokno, at saka si ex-Justice Antonio Carpio, ex-Justice Adolf Ascona, si Attorney Christian Monsod, si Attorney Howard Calleja, si Attorney Rene Sarmiento. Bakit? Bakit nyo kinakampihan ang mali na impeachment na reklamo? Klaro na from the very start, ina-argumento, ini-explain ko yan. From the very beginning, na not valid. Pagkatapos yung sagot nila nung pinapasagot sila sa Supreme Court, inamin nila, nalampas sa 10 araw. Oh. 'Di ba? Ngayon, ano ko, ang reaction ni Sara Duterte, titingnan ko. Hanapin ko yung reaction ni Sara. Tsaka reaction ata nung iba. Ay, dito. Ulitin natin ang spokeswoman ng Supreme Court. O yan
So ito pala, teka muna, hindi ko pala na-play ang ano, pasensya na. So anyway, ipe-play ko na lang yung ano yung ipapakita ko na lang yung ano yung mga reaksyon nila. Pasensya na kayo. Excited kasi ako kasi bakit ako excited? May nagtatanong dito bakit ako natutuwa. Oy, Sixto, Baklor Lagari. Hindi pa lutong Macau yan. Yan ang pong batas na sinusunod natin, Sixto. Batas po yan sinusunod. Hindi pinag-usapan dyan kung guilty si Sara o hindi. Ang pinag-usapan dyan, tama ba pagsampa o hindi. Ganun lang po. Nasunod ba sa batas o hindi. Ganun lamang po yan. So wala po, kay kung ganun pong attitude ninyo, hindi kayo gumagalang sa batas, hindi nyo ginagalang ang Supreme Court, ay wala tayong magagawa. Manatili itong bansang ito na bansa ng mga, sino pa ngayon ang bubutante? Ang bubutante ngayon, yung mga tao na kumukontra sa DDS. Ibig sabihin ng DDS ay hindi bubo. Ang bubo yung mga hindi DDS. Ito ang tinitingnan ko lang ang reaksyon, pero wala pa naman reaksyon si Sara Duterte. Tapos itong si Joel, pati si Bato lang talaga kakampi, si Joel Villanueva gusto pa mag-trial. Si Cayetano naman gusto man i-dismiss. Si Bato gusto i-dismiss. Si Sara ay wala pang ano, hindi pa niya alam kung anong mangyari. Wala pa ata, hindi pa niya alam. Tapos ito si si Joel ito si Cheese. So wala na kayong problema si Cheese Escudero. Ino-operate pa naman siya ng mga tinitira sa pailalim para ng mga kakampi ng impeachment. Halata naman ang diskarte nila. Tinitira nila si Cheese para okay, tapos si Sara, tapos si tama din na vindicated din si Senator Tol Tolentino. Ayan si Chiljuk, paiyak-iyak niya. Okay, iyakin na kayo lahat. Iyan po. Pakita ko si Percy Sindanyo. Akbayan, Supreme Court Cadler. Cadler daw. Bastos naman ito. Pakinggan natin. Gaya ng makulimlim na panahon. Makulimlim na panahon. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Gaya ng makulimlim na panahon. Pakinggan natin madilim si Percy Sindanya. Ang kabubuhan niya nito, pasensya ka na, tawagin kita talaga bubo. Gaya ng makulimlim na panahon, madilim din ang ating demokrasya. Binaliwala ng Supreme Court ang konstitusyon, binaliwala ang... Hindi po binaliwala ng Supreme Court ang konstitusyon, kundi sinunod ng Supreme Court ang konstitusyon. Mali po yan ang sinasabi mo. I beg your pardon. Sarili nilang mga desisyon. Binaliwala ang separation of powers para lang protektahan ang vice-presidente. Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Cuddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court
at takasan ang pananagutan sa sambayanan. A disastrous day for Philippine democracy. Ganito, Percy, ha? Percy, I will not call you as congressman. Percy, because you do not deserve to be a congressman. Kasi bubo ka eh. Pasensya na. Ang problema mo, hindi mo alam ang batas. Ganito po yan, very clear na lang. Ang ginawa ninyo sa Kongreso, alam nyo naman na 10 araw ang bilang, 10 session days, ang bilang na kailangan mula sa pagkatanggap ng reklamo ay dapat ay pinatakbo nyo na kagad. Ibinigay nyo na kagad sa agenda. Ang ginawa nyo, hindi, pinatulog nyo eh. Sino may kasalanan? Ha? Resign! Hindi ka karapat dapat maging congressman. Ay, nako. So, sabi ni Ferdinand na El Nilmida, ugok ka. Hindi ko nabasahin ang ano. Nak! Binasura ng Supreme Court ang impeachment. Wala na, panalo ni si Sara. So, sigurado na to maging presidente na si Sara sa 2028. So, Ricardo Yason, may kababalaghan na nangyari. Nako po, hindi po kababalaghan, expected na po yan. Sa mga abogado po na tama ang isip at hindi biased, yan talaga ang dapat na desisyon. O, sabi ni Attorney Jose Alan Mendez de Belen, baba yan si Percy. Pailan na yan ng contempt of court. Oy, kasuhan natin ng contempt of court yun. Talaga binilagay niya inilagay niya sa alanganin yung reputasyon ng Supreme Court sa kanyang salita. Ay Kib, mas magaling ka pa sa mga nagmamagaling na abogado. O Arne, mas magaling pa ako ngayon kay Antonio Carpio. Mas magaling pa ako kay Dilema. Mas magaling pa ako kay Luistro. Mas magaling pa ako. Lahat mo na sila. Mas magaling pa ako sa kanila. Mas magaling kami ni Attorney Jose Alan Mendez de Belen. Oh. JC Ginalin Isaac dapat lang sa kanya. Sa Pipito Duran, magkaiba. Wala ay pasensya na opinion niya, pero that opinion is not acceptable kasi po very clear po Sir Pipito Duran na tama po ako sa pagsasabi na iyon din ang naging decision ng Supreme Court. Very clear po na correct po kami. Ginalin Isaac dapat lang sa kanya, ay wag naman magtawag ng iwi. Kawawa naman si si Arlindones Sampalaya, wag naman natin laitin yung may kapansanan. May kapansanan kasi si Percy Sindanya. Tapos, sino pa? Si Shipside Duty Free. Pwede ba i-contempt yan? Pwede. O kung gusto nyo, si Attorney Jose Alan Mendez de Belen ang sasampa ng kasong contempt dyan. Kaming dalawa. Ferdinand L. Nelmida. Ugok ka. Hindi ko natatawagin basahin ang karugtong. Adam Santiago. Di niya matanggap. O nga, Adam. Kumusta ka na, Adam? Efren Adino Guhilde, gusto ng mga CPP and PNDF na ma-impeach. So Tom James Cruz, Katoto, ayoko na sa'yo. Wala pa problema kung ayaw mo na sa akin po. Kung ayaw mo ng katotohanan at katarungan at batas, ay pwede po, wala pa problema. Pero sinasabi ko lang sa'yo, mali po kayo. Jose Alan, sana pag-aralan mo maigi bago ka, siyempre, masasakta naman ako. Kung unsubscribe ka sa akin, pero sa akin lang masabi, pag-aralan mo po, tanggalin mong galit mo kay Duterte at pag-aralan mo kung anong batas. Mali po sila lahat. Let me assure you, mali po sila lahat. So Edgar Nacion, excited more si Dr. Toto na sabotahin ng apo mo yung audio kanina. O nga. Panalo kayo at more power. Jose Alan Mendez de Belen, hindi tayo nagkamali na madidismiss nga ang impeachment case laban kay VP Sara. Deborah Cañeda, thank you Lord, protect Inday and the Dutertes. Alfred Harumamay, the 19th Congress House of Representatives must be accountable even though sila may kasalanan. Kayo Percy may kasalanan. Bakit nyo kasi ginawang 4 pang reklamo? O sino may kasalanan dito? Sino? Si Inyok, Supreme Court? Naintindihan nga ng aking staff dyan na si Rosalie. Ikaw hindi makaintindi? Resign ka na dyan kung hindi ka makaintindi. I-contempt kita. Kakasuhan ka namin ni Attorney Tebili ng contempt of court.
Dario Batak, kailangan may mga nag-initiate sa ombudsman para managot. Ay, ibang kaso yung ombudsman. Pwede, papanagutin niyo si Sara sa ombudsman. Wala pong problema yan. Iba yung impeachment na pinag-usapan. Kasi mali po sa batas ang ginagawa nila. O kaysa Cabo, insurrecto, naglupasay sa galit, di matanggap yung desisyon ng ISI. Wag naman, kaibigan ko yun si ginagalang ko si Kainso kasi professor yan ng Ateneo College of Law. So, Mel NSG, mag-like muna tayo sa live ni Engineer Kausing pagtulong sa channel niya. Opo, Long Corios Jr. Yehey! Woot, 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 woot! Grabe, no? Ako natutuwa talaga ako sa totoo lang. Aminin ko talaga. Bakit? Nanaig mong batas at tama ako sa pag-interpret ko sa batas. Pero siyempre, that is not the end of it all. Hindi yun ang katapusan ng lahat. Pwede pa magsampa ng impeachment kay Sara sa February 6, 2026. At pwede pa rin magsampa kayo sa ombudsman. Wala namang problema eh. I-ombudsman ninyo. Tapos, Ami Gurinorco, tanggalin lahat ng tao ni Digonggang sa gobyerno. Sino bang mga tao dyan sa gobyerno maliban lang sa yung nahalal? Wala po. Lahat ng tao dyan tinalaga na ni BBM. Tao na ni BBM po lahat dyan. Mga asong maamo daw sa mga salot pero bayang nagsasakripisyo. Hindi po naman totoo yung sinasabi mo, Ami Gurinorco. Wala ka pong katunayan na ganun. Wala pong katibayan na ikaw po ay tama. Pasensya na po, Ami. Sixto, si kaibigang Sixto. Migo, maayong hapon, Migo, Sixto. Lutong Macau daw, huwag naman. Kasi pwede ka makasuhan ng burahin mo na yan, pwede ka may contempt sa Supreme Court. Kasi let me assure you, Manong Sixto, tama po ang desisyon ng Supreme Court. Tama po siya. Ang nakakasakit lang ng loob ninyo sa inakala ninyo na corrupt si Inday Sara ay hindi na malalaman dahil wala ng impeachment. Paano? Halos lahat naman siguro gusto magka-impeachment na trial. Kaya lang, ilagay naman sa tama, hindi sa mali. So, Brigitte, nagmumukha silang tanga-ingot. Sino atin? Edmond Bonusal Beltran, iyak-iyak sila ngayon. Efren Anino Guilde, Mamasitas, ano masasama siya sa tanim kaso? Diyos pero hanggat may Sara Duterte na nakatakdang magpresidente, malabo sila. Kaya kung genius ka ng politiko, kaya sana kada si Chavit si atong sure kay Sara yan at hindi naman po ganoon nga kaibigan ni Sara si atong, hindi po. Gaudios, sigurado ako si Manong Chavit talaga loyal kay Duterte yan saka kay Sara. Yang number 1 na DDS si Manong Chavit Singson. Gaudios Datoy, talo ang madlang Pilipino. Hindi naman. Ang talo diyan pag nanakaw ni Tamba na pagbibigay ng 150 million kada congressman. Yan. Bakit hindi niyo nakikita 'yon? 'Di ba? Kayo mga anti-Sara, bakit hindi niyo nakikita yung pagnanakaw ni Romualdez? At pagnanakaw ng mga pumirma, 150 million bawat isa. Wilfredo de la Cruz, si BBM naman, impeach. Tapos para masaya. BBM naman, it's your turn. It's your turn. Mel and SJ, mag-ipon na sila. Okay, 150 million para pambayad sa pirma, kadiri sa mga buhaya. Yan. Si Pipito Duran, Attorney Toto, bakit daw? Natutuwa talaga ako, Sir Pipito. Kasi tama po ang aking theory sa batas. Tama ang aking pagsabi kung ano talaga ang batas. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Konkon Dumado. Also, Senator Joel at Senator Tito, ay gustong-gusto nila magka-trial. Si Rapi, Tolpo, paano na ngayon? Gustong-gusto mo mag-trial. Ikaw din, Erwin Tolpo, gustong-gusto mag-trial. Ha? Kaya para may chance kayo, maging presidente kayo. Ikaw din, Ping Lacson. Kung ano pa nagsasabi mo, tinitira nyo si Cheese. Gumagawa kayo operate kayo ng panlaban na birahin nyo si Cheese, may mga expose kayo, hindi naman totoo. Kasi gusto nyo tanggalin si Cheese kasi ang iniisip nyo, ang akala ninyo, si Cheese ay makasara. Magsasabi pa kayo na si Cheese ay takot
kay Sara dahil may alam si Sara laban kay Chis. Mukhang malayo naman. Si paring Paulo Romasanta Garson. Ayan, pag hindi marunong maintindihan ng batas, iyak-iyak. Mamasitas yung sa ICC na lang. Ay, wala. Ipupusta pa ako, madidismiss yung sa ICC na kaso. Pustake bala? Okay, Roberto Janco. Sabi na to ninyo, mali daw ang isi. Ay, opinion niya po yan, ginagalang ko lang. Astig Jim, excited pa naman si Dilima at Jokino sa impeachment trial. So, just simple. Tanggalin nila si Sara by way of impeachment kasi madali nang manalo. Siguro, yan manok nila na si Martin, yang akala nila ay itatapat na mga dilawan kay Martin, si Lenny. Doon, sure na si Lenny. Okay, Con Dumado, according to Senator Bam Aquino, ituloy daw na, hindi pwede. Ma-contempt of court naman si Bam Aquino. Ako mas mag-file ng contempt of court sa kanya kung i-push niya. Kap dyan, meron na po. Petra Gatosong, good evening. Attorney Counseling, Imelda Angeles, Agdipa, ang galing mo talaga, Attorney Tirador. May nagkataon lang siguro. Mel Beruelo, finish na, nalusaw ang impeachment nila. Congratulations, BP Inday. Sara, our candidate sa 2028. Tapos, si Under the Sun, maski ganyan ka, hindi babalik ng isi ang lisensya mo. Okay lang, kahit hindi na ibalik lisensya ko. Walang problema yan. El Maralios, yes, praise the Lord. Sara Moca Reyes, kunin niya lahat ni San Pedro yan. Capjon, si Capjon, si Mamerto Lawrence, Victorino Pantalion, Paring Joy, Paring J pala, Marca Santos Coneda, Sara Moca Reyes, JCRN TV, tapos Grace Lumactod, Cesar Hugar, mayong hapon, Tirador, basta't hurot og kapriso ang nipirma. Ipapriso na to, tanang nipirma. Nga mga nakadawat og 150 million kada usa. Prime DA may next year pa. Next year pa. Don't worry, don't cry for me. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never let go from where I want you. I dedicate this song to Laila Dilima, Jinky Luistro, Attorney Shil Jokno, ex-Justice Antonio Carpio, ex-Justice Adolfo Ascona, Attorney Rene Sarmiento, Attorney Christian Monson, Attorney Howard Calleja, Attorney Ibarra, si Attorney Guevara, Gutierrez, Attorney Gutierrez, Barry Gutierrez, si Attorney Rhodes Rodriguez Gutierrez, si Attorney Kit Flores, si Attorney, sino pang ibang attorney dyan na prosecutors? Lahat kayo gusto ko banggitin. I dedicate the song, Don't Cry for Me, Argentina. The truth is, I'll never let you from where I want you. Ayun. Kasi ang gumawa gastos ang sweldo ng bayan sa inyo, tapos mali-mali ginagawa nyo impeachment. Matutuloy sana impeachment, sa totoo lang, kung hindi nila binaboy ang unang 3 impeachment. Matutuloy sana yun. Binaboy nila eh. Wala tayong magawa. Ang tanong, sino may kasalanan? Senado? No. Sino? Ang mga congressman na tumanggap na 250 na tumanggap ng 150 million kada isa. At para sa pirma nila. Yan, para hindi kayo talunan, may next year pa. Jaime Cano, tama lahat ng analysis mo, attorney, na ibabasura ang impeachment dahil 1-year ban rule. Kaya nadeklara na unconstitutional ang impeachment. Paring J, Justice Benjamin Kadiwa, abstain from voting. Okay lang. Siyempre, ayaw niya na awayin siya ng mga kwan kasi galing siya sa Dilaw eh. Siya ang nag-appoint sa kanya sa Supreme Court ay si Noynoy Aquino. So, Diyos sana COMELEC naman, desisyonan nila yung kay Joey Oy. Isa pa yan. Wala sa hulog si Garcia. Pati yung sa si Ted Carranza na pumatay sa bodyguard ni Attorney Glenn Chong. Siya ang mayor ngayon kay talunan. Second placer ka lang. Ang si Attorney Kevin
Anar na dapat ang nakaupo diyan na siyang panalo. Ay nako. Grabe itong ginagawa ng COMELEC. Johnny Hungko, tama ang argument mo, attorney, galing. Okoy sa Cabo, iyak si Insurrecto. Wag naman, kaibigan ko yan. Just maganda sa iyo, Toto, patas ka. Ano ang batas yan ang iiral mo? Iba ka talaga, civil engineer ka kasi tayo na civil engineer, most civilized engineer. Salamat po, kapatid na engineer. Diyos A. Mario Sayaong, Sir, yung congressman na na-stroke, sindan niya, ba yun? Galit sa Supreme Court pero para siyang buong Evan Mark, unanimous decision, ibig sabihin, pati ng Duterte appointees ay bumoto. Tama po. Pati yung pinaka-in-appoint ni Kwan, ni Bongbong Marcos na si Raul Villanueva ay bumoto. O si Regine Ford, magandang gabi. Okay, tapos Ali Roods, Julira pala to, winner ha. Ano ba basis ang pagbilang, Toto Kausing, calendar days? Ang basis po ng calendar days, kada araw, hindi calendar days. Kada araw mo na may session, isang araw yon. So, ang unang araw nila, December 2. Tapos nagkaroon sila ng kasunod na hearing, December 3, December 4. Ang ginawa kasi nitong House of Representatives, yung isang session, may isang session na 3 araw. May isang session na 2 araw. Ang ginawa nila, per session, hindi session day. Ang utos ng Constitution, session day. Hindi yung bawat period, session period ang tawag na yun. Kung ganun, hindi naman period sinabi ng Constitution. Ganun pa ba, kahit ibase sa kanilang sinasabi, ay 11 days na rin ang lumampas. Nasa pizza kung ibase mo sa December 2 na reklamo. Okay? So talagang mali. So Diyos A, baka sa ICC na sila umapila. Magkaroon ng crime against humanity laban sa Supreme Court Justices. At least umiyak na si Boy. Ay, wag naman tawaging Boy Ngiwi. Kasi pangit naman. Renato Orasyon, Sir, pwede ba kasuhan lahat ng pumirma? Yes, kasuhan natin. Diyos A, tama naman ang point, Katoto. Chichi Burichi, trillion, kaya budget. Brilla Hinos. Okay, tabasahin ko may Grace Mix Vlogs. So, tapos si Rudy Rabi o Kaisa Cabo, at least si Pastor Rudy Rabi, Melen SJ. Congrats, Engineer Traidor. At Tirador pala, hindi Traidor. Unanimous ang decision. Murag boxing. Pagngak-ngak na naman ang mga buhaya. Bravo! Tama ka talaga. O, salamat po. 150 million. Isa ulit yung 150 million. Yan ang kasunod, i-block natin. Lahat sila mali. Iyak si Tamba, Marco Santos Caneda. Iyak si Tamba. Okay, si Grace Lumaktad, si Apo talaga. Tapos si Marco Santos Caneda, misaw na yung isang palang Edgar Llanes. Tapos Marco Santos Caneda, tapos si Grace Lumaktad, sino pang iba? Si Kim Bawilan. Tapos Francisco Tomas. Sino pa? Si Jason the Great. Attorney, ang talino mo talaga. Yang unam nahulaan mo, nanalo si Pambari 4. Tapos ngayon, tama yung analysis mo, magkaroon pa ng unconstitutional ang mga impeachment. Mike, panalo rin ang mga kongresista kung totoo nakatanggap 150. O panalo sila, hindi na. Kailangan ipabalik natin. Edgar Llanes, okay, Grace Mix Club. Tapos Grace Lumactad, Edgar Nacion, Jorem, Lola, sino pa? Okay, siguro, yan, sino pa? Si Jose de la Cruz, si Jenny Bumagat. Thank you, Lord. Sabi ni Chichi Burichi, nami gidya magkanta, amon tuto, bato, look alike ni bato. ni Darna. Ni Darna Bato, tirador. May utok ang abogado, basta Ilonggo, maalam pa. Nagkataon lang. Jenny Bumagat, thank you Lord. Finally, masasagot na po lahat ang mga katanungan. At sana tanggapin nila lahat ng kumontra dito. Sayang lang po talaga para ang pera dyan sa impeachment. Hindi naman makakain ng impeachment, di ba? Jose de la Cruz, alam ng lahat na
lulutuin ng Supreme Court. Hindi naman niluluto ng Supreme Court yun. Supreme Court nagsabi lang ng totoo, di ba? Yung pinakahuling Supreme Court na si Raul Villanueva na inappoint ni BBM, inappoint ni BBM, bumoto pa pabor sa pagbasura ng ng impeachment. Thomas Isplana, gandang gabi. Attorney Toto Kausing, shout out sa gusto ipa-drug test lahat ang mga congressman. Conrado Sandoval, si Toto, di na pwede mag-file. Pwede pa mag-file, pero sa February 6, 2026 mas lang mag-file. Violeta Velos, thanks Boss Toto. El Pieda Madara, hala saan ikukulong ang 100 plus na congressmen? Sa kulungan. Thomas Isplana, Attorney Toto, kasi inabangan ko ang sasabihin ni Sara after ng SONA dahil sasagutin daw niya punto por punto ang bawat akusasyon sa kanya. Siguro hindi itatapik ni BBM sa SONA si Kwan ang pagbasura ng impeachment. Pustahan tayo, hindi itatapik yun. Tapos Hernan Matias, politika lang talaga para di na makatakbo sa 2028 si Inday, no? Jaime Praxidio Sr., ang batas ay batas. Move on na tayo. Unconstitutional ang ginawa ng mga kongresista ni Martin Romualdez. Igalang natin ang Korte Suprema. So, Mang Juaning 84, ang totoo, alam ng mga kongresista na labag sa batas ang fourth impeachment. Kaya lang, may 150 million na sa pagpirma, kaya nag-uunahan pa sila. So, Hernan Matias, sumura pa. Noel Dakara, Sir Kausing, di matanggap ng maka-impeachment ang desisyon ng ICC. Okay, hanggang dyan na lang at mabuhay ang batas! Mabuhay ang Supreme Court sa pagtingin at pinaigting palalo kung ano ang batas sa ating konstitusyon. Okay, magbablog po ako mamaya. Follow up lang dito.